Sa ikalimang araw mula nang huling umuwi si Jana, nakatanggap ng tawag si Lorna mula sa isang kaibigan ng kanyang anak. Si Jana, itinago raw ng isang lalaki sa kanilang bahay sa Candaba. Sabi niya, tita, nandito na po si O butis ka ako nandyan. Sinundo ko po, tumawag siya sa akin, sinundo ko sa Candaba. Sabing ganun. Ngayon po, tinatawagan ko po sa para magka-ustisya. Yung lalaki na yan, mamatay na sa kulungan. Yung lalaki ka kung sino ka man. Si Jana, nakahiram daw ng charger sa kapitbahay habang wala si Joel sa paligid. At nagawa niyang kumontak sa isang kaibigan niya at nagpasundo. Sa parehong araw, nagmadali si Lorna na puntahan ng anak sa Candaba. Sa mga oras na ito, abala raw sa pagsusugal si Joel. Pagdating sa bahay kung saan nagpapasundo ang dalagita, lumabas ang isang nangihina at tulirong babae. Nang lapitan ni Lorna, nakumpirma niya na ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang panganay niyang 5 araw nang nawawala. Nakita ko po yung anak ko, nanggigigil ako. Di ko alam kung anong gusto kong gawin sa kanya o naawa ko. Tapos pag nakita ko, yun, umiiyak ako. Naawa pa rin talaga ako sa kanya dahil ilang araw wala siya. Yun nga, ngayon ko lang nalaman na hindi niya pinapakain. Kasama ang mga opisyal ng barangay ni Lorna, agad nang isinakay sa mobil ang dalagita bago pa makauwi ang dumukot at ng abuso umano sa kanyang anak. Noon pong panahon na yun, lagi lang po sa kwarto yan, di lumalabas, nakaiga lang doon. Lalo na nung nangyari sa kanya yun, ayaw niyang lumabas pilit sa kwarto, iyak nang iyak sa kwarto. Dahil sa matinding trauma na naranasan ng dalagita sa kamay ni Joel, May 2016, sinamahan ni Lorna ang kanyang anak sa Candaba Municipal Police para porman lang magsampa ng kaso laban kay Joel. Ito po yung naikwento sa atin na talagang positive naman itong suspect na siya po yung gumawa itong insidenteng ito. So before that, ang kwento po ay na-trauma itong ating biktima sa dinanas niya sa suspect natin. At sa tuwing uuwi naman itong suspect ay sisipingan siya. Mga kapuso, sa medical legal examination na isinagawa kay Jana noong May 10, 2016, nagkaroon ang dalagita ng mga laceration sa kanyang maselang bahagi. Ibig sabihin, positibong ginahasa ang menor de edad. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.